Ngayon mga bata, ano nga ulit ang salitang magkatugma? Tama! Ang salitang magkatugma ay ang mga salitang magkasintunog o parehas ang isa o dalawang letra sa hulihan ng salita. Saan ito kadalasang ginagamit mga bata? Tama! Ito ay kadalasang ginagamit sa tula. Ito rin ay ginagamit sa musika. Para sa inyo mga bata, mahalaga ba ang salitang magkatugma? Tama! Ito ay mahalaga. Bakit? Magaling! Mahalaga ito sa pagkatutong bumasa dahil ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa wika. Tinutulungan ng pagtutula ang mga bata na matuto tungkol sa mga pamilya ng salita. Upang malaman kung naiintindihan niyo talaga ang ating paksa ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa 4 na pangkat. Kayo ang unang pangkat, kayo ang pangalawang pangkat, kayo ang pangatlong pangkat, at kayo naman ang pang-4 na pangkat. Magsipunta na kayo sa inyong mga pangkat. At bawat pangkat ay pipili ng isang leader at pupunta dito sa harapan upang bumunot ng tula na babasihan sa inyong gagawin. Tapos na bang bumunot? Magaling! Ngayon, paano to sa inyong gagawin? Maglista ng 5 mga salitang magkatugma na makikita sa tula. Pagkatapos, basahin sa harapan ang tula at ang mga salitang magkatugma. Naiintindihan niyo ba ang panuto mga bata? Magaling! Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong gagawin at maaari na kayong magsimula mga bata. Tapos na ang 5 minuto. Tapos na rin ba kayo sa inyong ginawa mga bata? Mahusay! Ngayon, unang pangkat, maaari na kayong pumunta sa harapan at basahin ang inyong tula at ang inyong mga salitang magkatugma. Magaling! Bigyan natin ng palakpak ang unang pangkat. Kayo naman pangalawang pangkat. Mahusay! Palakpakan natin ang pangalawang pangkat. Pangatlong pangkat. Magaling! Palakpakan natin ang pangatlong pangkat. Pang-4 na pangkat. Mahusay! Palakpakan natin ang pang-4 na pangkat. Mga bata, natitiyak ko na naiintindihan niyo talaga ang ating paksa ngayon. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil kayo ay marunong nang bumasa ng tula at kayong lahat ay nakapagbigay ng mga salitang magkatugma. Ngayon, ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Ito ay gawaing pang-individual. Kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutan ito. Panuto, lagyan ng check kung magkatugma ang salita at ikis kung hindi. Una, malungkot, masaya. Pangalawa, puso, diwa. Pangatlo, Pilipino, ninuno. Pang-4, pagkupas, paglipas. Pang-5, malakas, maangas.
Naiintindihan niyo ba ang inyong gagawin, mga mag-aaral? Mahusay. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba kayo, mga bata? Magaling! Ipasa dito sa harap ang inyong mga papel. Ano ang inyong mga sagot sa unang tanong, mga bata? Magaling! Ikis, sapagkat ito ay hindi magkatugma, malungkot at masaya. Ito ay hindi magkatugma. Pangalawa, puso, diwa. Magaling! Ikis, dahil hindi magkatugma ang puso at diwa. Pangatlo, mahusay. Check, sapagkat ang Pilipino at ninuno ay magkatugma. Pang-apat, pagkupas, paglipas. Mahusay. Check, sapagkat ang pagkupas at paglipas ay magkatugma. Panglima, malakas, maangas. Correct. Ang inyong sagot ay check, kaya ito ay tama sapagkat ang malakas at maangas ay magkatugma. Ngayon, mga bata, magkakaroon kayo ng takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay sasagutan nyo sa inyong bahay. Panoto, gumawa ng isang maikling tula tungkol sa pamilya. Gumamit ng hindi bababa sa 5 pares ng salitang magkatugma. Itanghal ito sa susunod na klase. So kayo, mga bata, gagawa kayo ng isang maikling tula na napapatungkol sa inyong pamilya. At dapat gagamit kayo ng hindi bababa sa 5 pares ng mga salitang magkatugma. Naiintindihan niyo ba ang inyong takdang aralin, mga bata? Mahusay! Tapos na ang ating klase, kaya magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Santo, amen. Paalam, mga bata! Paalam! Magkita-kita tayo sa susunod nating klase.